Hello everyone, welcome back to my channel. So pag-uusapan naman natin ang tungkol sa bagay na ito. Bakit kaya ang fiancé, boyfriend, or asawa ko ay hindi ako ipinakikilala sa kanyang mga kaibigang lalaki o hindi ako pinapayagang makipag-kaibigan sa mga kaibigan niyang lalaki? Bago ko sagutin ang tanong na yan ay babalik ulit tayo sa dahilan kung bakit. Pakistan is an Islamic country. Speaking of Islam, ibig sabihin karamihan o halos lahat ng mga tao dito ay Muslim. Sa Islamic culture, kapag sinabi nating Islam o Muslim, automatic na may segregation ang babae at ang lalaki. Iba na lamang kung ito ay ama at mga kapatid. Kapag yan ay first cousin o any close relatives, ay hindi na po pwedeng masyado kayong close. Ang pinakasimpleng dahilan ay nga sa Islam ay pinapayagan ang pag-aasawa ng mga first cousins or relatives. May posibilidad na kayo ay pwedeng maging mag-asawa. O kahit na yan ay first cousin mo, ay makukonsider mo paling stranger. At para maiwasan yung mga temptation na pwedeng mangyari between a man and a woman, na naman dapat talagang mayroong separation between men and women. Although again, hindi lahat po ng pamilya o hindi lahat ng Pakistani o Muslim ay pare-pareho ng paniniwala o kultura sa kanilang pamilya. Pagsunod sa batas o pananampalatayang Islam. Dito po sa Pakistan, karamihan pa rin ay sumusunod talaga sa kung ano ang batas ng Islam. Dapat talaga na alamin natin kung ano bang klase ng pamilya o ano bang klase ng Muslim ang ating asawa o ang kanyang pamilya at ng ating mapapangasawa pa lamang. Nang sa ganon ay alam na natin kung saan ba natin ilalagay ang ating sarili. At nang sa ganon din ay maintindihan natin kung bakit maraming ipinagbabawal ang ating asawa o ang ating magiging asawa. Nagtataka ka siguro o nakaka-experience ka na bakit kaya ang iyong asawa o ang iyong boyfriend o fiancé ay hindi ka ipinakikilala sa kanyang mga kaibigang lalaki. Halos itago ka sa kanyang mga kaibigang lalaki. Ito po kasi yung normaling nangyayari. Kapag ang ating ama o ang ating mga kapatid na lalaki o asawang lalaki ay mayroong bisita at ito ay mga lalaki lamang, hindi po tayo pwedeng humarap sa kanila. Normal din po yan na hindi kanila ipakikilala sa kanilang mga kaibigang lalaki. Kaya naman ay pinsan o malalayong kamag-anak, mayroon namang ipinakikilala pero hindi ka pwedeng umupo na kasama nila o sa harapan mismo nila. Aring i-introduce ka lamang kung talagang yan ay first cousin nila na bumisita sa inyo at gusto kang makilala. At mayroon din namang hindi ka nila ipakikilala. Because ay sasabihin nila na dapat ay nandoon ka lang sa loob ng kwarto o nasa isang lugar na hindi ka makikita ng kanyang mga bisitang lalaki. Kahit pa nga yan ay pinsan o malapit na kamag-anak. Lalo na kung ang mga lalaking papasok sa inyong tahanan ay stranger, automatic yan na ang mga babae ay dapat na nasa loob ng isang kwarto at hindi pwedeng i-expose ang kanilang sarili sa harapan ng mga lalaking ito. Kahit pa yan ay kapitbahay o kaya naman ay delivery man. Kahit na sinong lalaking pumunta sa inyong bahay, kapag wala dyan ang iyong asawa, hindi mo dapat yan pagbuksan. Pwede mo namang kunin yung delivery pero hindi mo mapapakita ang iyong sarili o kaya naman ay i-cover mo ang iyong sarili. Kaya naman kadalasan kahit ang paglilinis ng harapan ng inyong bahay, kung saan pwede kang makita ng ibang tao, lalong-lalo ng mga lalaki, ay hindi ina-allowed na gawin ng mga babae. Lalo na yung mga napaka-conservative na Muslim o yung malalim masyado ang paniniwala sa relihiyong Islam. Talagang para sa kanila ang mga babae ay kailangang hindi po pwedeng ma-expose sa ibang tao, lalong-lalo na sa ibang lalaki. Mga babaeng katulad ng kanilang kapatid, mga anak na babae, asawa o kung sino mang babae sa loob ng tahanan. Kaya kung nakaka-experience ka ng ganyan na ginagawa ng asawa mo, fiancé or boyfriend, yan po ay normal lamang sa kanila. Hindi dahil sa ayaw kanilang ipakilala o ikinakahiya kanila. Ngayon sa kultura at sa pananampalatayang Islam, hindi po lahat. Dahil marami na rin po ngayong mga Pakistani na open-minded at napaka-modern na yung kanilang pamumuhay, lalong-lalo na po yung mga nasa city. Hindi na po sila ganun ka-stricto pagdating sa kanilang mga asawa o mga kapatid o kaanak na babae. Pero marami pa rin ang hindi. Yun ang ating dapat na pag-ingatan. Kaya naman napaka-importanting makilala at kilalanin muna natin ang ating asawa o mapapangasawa at ang kanyang pamilya. Ka-importante pong makilala natin ang lifestyle ng kanyang pamilya dahil dito po sa Pakistan ay napakalapit nila sa kanilang pamilya o mas maganda sana kung hindi nga talaga sila ganun ka-close sa kanilang kapamilya. At least may freedom ka.
Kung may mga adjustment man o may mga dapat kang sundin sa gusto ng asawa mo, yun ay sa gusto lamang ng asawa mo at hindi kasama ang iyong mga in-laws o ang kanyang pamilya. Napakahirap mag-adjust kung pati ang pamilya niya o ang inyong mga in-laws ay may mga gusto o may lifestyle o may pamamaraan o klase ng pamumuhay na gusto nilang gawin mo. Real talk tayo. Kapag ganyan kasi, hindi talaga maiiwasang maging stressful pang araw-araw mong buhay. It's okay kung tayo ay magiging close sa kanila, pero dapat laging may boundary. Lagi nating lagyan ng boundary yung relasyon natin between sa mga in-laws natin at sa iyong sarili. Napaka-importante din na ang ating asawa ay understanding, kaibigan natin, at karamay natin. Lalo na at napakalayo natin sa ating pamilya at ibang-iba talaga yung klase ng pamumuhay nila dito para sa atin. Pag bago ka lang at wala ka talagang idea kung ano talaga yung buhay dito sa Pakistan, normal na lang na magkaroon ka ng cultural shock o as in shock ka talaga. Anyway, sabi nga bilang tao, nakakapag-adjust tayo sa anumang lugar o kaanumang klase ng environment at yan ay nasa sa ating sarili at depende na rin sa abilidad o kakayanan nating mag-adjust sa mga sitwasyong hindi natin inaasahan. Kung ang sitwasyon naman ay ganito, kaibigan, pinsan o kamag-anak ng asawa mong lalaki o boyfriend o fiancé ay nag-friend request sa'yo o kinaibigan ka nang hindi alam ng asawa mo o boyfriend o fiancé mo, then it's a red flag. Kahit pa wala silang ibang intensyon o masamang intensyon, hindi pa rin dapat. Lalo na kung ang mga lalaking ito ay nagsisend na sa'yo ng mga private messages. Di normal sa mga lalaki kahit pa yan ay kamag-anak, pinsang buo o kaibigan o best friend ng asawa mo na mag-send sa'yo ng private messages. Hindi maganda ang ibig sabihin niyan sa kanila kahit na para sa inyong dalawa wala naman kayong ginagawang masama. Kasi nga hindi po normal yan na nakikipag-chat o nakikipagtawagan ka sa mga lalaki aring hindi stranger sa iyong asawa, sa iyong fiancé o sa iyong boyfriend pero sa iyo ay totally stranger. Kakaiba ito kung ang asawa mo mismo, halimbawa ang brother-in-law mo o pinsan niya na very close sa family ng asawa mo at sa asawa mo mismo. Kilala ka o kilala mo mismo ang pamilya nila. At keep in mind, may limitations dapat. At higit sa lahat, kung ginagawa mo man ito, kailangang hindi mawala ang respeto nila sa iyo bilang asawa ng kapatid nilang lalaki o pinsan nilang lalaki. Parte naman ng boyfriend at fiancé. Kapag ang kaibigan, pinsan o sino mang lalaki na connected sa boyfriend o fiancé mo, at nakipagkaibigan, nakikipagtawagan, nakikipag-chat sa'yo, then medyo questionable yan at masasabi kong red flag yan. Although sa kultura natin, ito ay hindi masama. Lalo na kung wala naman tayong ginagawang masama. Pero ang totoo po, sa kultura ng Pakistan, ito ay masama. At hindi rin nga maganda sa kanila ang boyfriend-girlfriend relationship. Ay hindi talaga acceptable sa kanila. Kadalasan kapag ganito ang relasyon, hindi nila ito ginagawang in public o hindi nila sinasabi sa kanilang pamilya o mga kamag-anak o kakilala nila. Dahil nga kinukonsider nila na ito ay hindi magandang relasyon. Hindi pa ito tanggap ng kanilang kultura o ng kanilang lipunan. So kung mayroong nakipag-friend request, nakikipag-chat, nakikipagtawagan o nakikipagkaibigan sa iyong kaibigan, pinsan o kakilala ng boyfriend, then kung talagang honest ka sa boyfriend mo, bago mo tanggapin yung friend request ng friend, pinsan o kakilala niyang lalaki, ay tanungin mo muna ang boyfriend mo kung okay lang ba sa kanya. Kung okay, saka mo lang tanggapin yung request. At kung hindi, normal lang yan. Huwag ka nang magalit. Totoo lang, kung may respeto ang mga lalaking yan sa boyfriend mo, sa'yo, at sa kultura ng Pakistan o sa kanilang relihiyon, hindi yan basta-basta magsisend sa'yo ng friend request, makikipag-chat o kaya naman ay tatawag. That's all for today and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe. See you on my next video.